magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, good day po sa inyo at sa mga nakikinig. Kuya E, just call me Roy. Medyo maputi, 5'7" ang height at sabi nila, may itsura naman. Nakasanayan ko na pong makinig sa inyo Kuya E. Kahit pa nasa work ako, nakaka-relax kasi. At the same time, nakakaaliw ang mga kwento na may halong L minsan, saka seryosohan at katatawanan din. Kuya E, ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay panahong 15 years old pa lang ako. Dahil nag-iisang anak po ako, kahit nagbinata ay naisasama po ako ng aking nanay kung saan-saan siya namamasukan. Yes, Kuya E, nangangatulong, kasambahay ang nanay ko. Minsan, isang arawan o matagalan. Naglalaba, namamalansya at marami pang iba. Kaya saludo sa mga ina na gagawin ng lahat para sa kanilang mga anak. At that age, Kuya E, alam ko na po kung ano ako. Kasi nagkaka-interes na ako sa mga gwapong lalaki, sa mga kahubdan nila. And one time, Kuya E, may lilinisang bahay si nanay na medyo may kalayuan sa amin. Naiiwan na rin naman ako sa amin pero ilang araw daw siya doon kaya minabuti na lang na isama ako. Kuya E, malaki ang bahay ng pinuntahan namin pero ang tao, 4 lang at isa doon ang magpaparanas sa akin ng unang karanasan. Siya si Lorenzo. Kuya E, hindi ko malilimutan ang pagpasok namin sa pinto nang makita ko ang katawan ni Lorenzo. At 16, may namumuunang papandesal sa kanyang abs, Kuya E. At makikita ko yon sa pawisan pa dahil sa kanyang ginagawang pag-eehersisyo. Nang dumating kami sa bahay nila, sinabi lang ng nanay niya na ang nanay ko ang maglilinis. Tapos umakyat na siya sa kwarto niya. Nasupladuhan nga ako Kuya E kay Lorenzo that time pero okay lang naman. Dahil sa madalas ako Kuya E na sumama sa nanay ko, alam ko na rin ang mga gagawin. Tinutulungan ko kasi siya sa kung ano yung magagawa ko o sa kung ano man ang iuutos niya sa akin. Usually linis-linis Kuya E ang ginawa ko at sinabi sa akin ni nanay na ako na raw ang maglinis sa kwarto ni Lorenzo. Hindi ko alam kung suplado talaga si Lorenzo pero kiber lang naman. Kumatok ako sa pinto ni Lorenzo at nagsalita siyang, bukas yan. Nagulat ako kasi nang pumasok ako, tanging brief lang ang suot niya na nakahiga sa kanyang kama. Yung may boy pabakat talaga. Imagine ang mapandesal na tiyan tapos nakabrief lamang. Halos hindi ako makatingin pagkatapos noon. Para ba akong nanginginig Kuya E patungo doon sa malapit na pwesto ng kama niya para magwalis. Walang salitaan hanggang sa nag-usap siya. Taga-saan kayo? Sabi ko wow, makikipag-usap talaga siya sa ganito na nakabrief lang. Sumagot naman ako at tumingin. Sa totoo lang, nagiinit na ako that time. Paano ba naman sa aking ganda ng katawan ni Lorenzo? Kaakit-akit. Describe ko si Lorenzo Kuya E. Si Lorenzo ay maputi, nakabrace ang ngipin, matangos ang ilong at maganda ang mata. Isama pa ang labing tila ba pagkalambot-lambot. Grabe, may nag-standing ovation sa akin Kuya E habang dinidescribe ko siya. Grabe naman. Tapos tuloy tayo sa story Kuya E. Naglalaro si Lorenzo ng Game Boy. Seryosong seryoso siya kaya kahit may tanong siya ay dun siya nakafocus. Nung natapat naman ako sa mismong baba ng kama niya ay nagulat na naman ako. Bumuka ka ang loko. Imagine nakabrief tapos bumuka ka. Parang ipinangalanda ka ni Lorenzo ang makinis niyang balat kahit nga ba hanggang kaasingit-singitan. Kuya E, literal, nasa pagtingin ko doon ay napalunok ako kasi manipis lang ang suot na pambaba. Ani mo'y makikita mo ang ulo ng sanggol. Malamig sa kwarto ni Lorenzo, ngunit ako'y pinagpawisan Kuya E. Pilit na kinakalimutan ng katawang tila ba inihahain sa akin ni Lorenzo. Pero hindi ko mapigilan ang magpasilip-silip doon sa nakabalandrang katawan ni Lorenzo.
Kuya hindi ko alam kung amoy ako ni Lorenzo o ganun lang talaga siya na walang pakialam kahit may ibang tao pa sa paligid niya. Natapos naman ako Kuya sa paglilinis kahit na ganun. Tapos ang sumunod kong nilinis ay yung sa hallway sa taas ng bahay nila. Hindi ko nilinis yung kwarto ng parents niya dahil si nanay daw ang maglilinis noon. Pagbaba ko Kuya tinanong ni nanay ko kung nakuha ko raw ba yung maduming damit ni Lorenzo. Sabi ko ay, hindi po. Balikan ko raw iyon Kuya Muli, kumatok ako Kuya at muli narinig ko ang salitang bukas yan. Kuya kung kanina nakabrief siya, nagulat naman ako at nakashort at sando na si Lorenzo. Parang napaisip ako. Ganun pa rin naman, nakahiga siya, tipong walang pupuntahan o gagawin. Pero bakit kanina iba ang suot niya? Baliw yata to. Wika ako sa sarili ko. Tinanong ko kay Lorenzo Kuya kung nasa ng madumihan niya at tinuro niya na nasa likuran daw ng pinto ng banyo. Kinuha ko Kuya ito at kapansin-pansin ang kulay ng naroon sa ibabaw. Yung suot niyang brief kanina lamang. Lumabas na ako Kuya at di ko napigilan na abutin ang brief at inamoy yun. Mabango pa yun at tipong di pa naman nagtatagal ang suot. Hanggang sa nabigla ako kasi biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Buti mabilis ang kamay ko na naibalik ang brief. Si Lorenzo ang nasa likod ko at kinabahan ako kasi hindi ko alam kung nakita ba niya ang ginawa ko sa brief niya. Wala naman siyang sinabi or what, basta paglingon ko parang hindi mo alam kung ngingiti ba siya or what o seryoso ba. Hanggang sa bumaba ko Kuya parang nakatingin lang siya at tinatanaw ako sa ibaba. Lagot. Naisip ko baka nakita nga niya ang ginagawa ko. Iniisip ko tuloy baka isumbong pa ako sa nanay ko. Nang bandang hapon Kuya tinulungan ko naman pagsasampay si nanay. Kapag nakikita ko yung brief niya, naaalala, isip-isip ko pa rin ang ginawa kong pag-amoy kanina. Wala akong panghing na amoy sa pinagubda ni Lorenzo. Lalo akong nael kapag naisip ko yun Kuya Babaliw ata ako, kakaisip nun. Marami pang gagawin Kuya dahil malaki-laki ang bahay at bakura ni na Lorenzo. Kaya sabi ni nanay, siguro daw ay aabutin kami ng 3 araw. Kinagabihan, kumpleto ang pamilya. Nanay, tatay, si Lorenzo at kapatid niyang babae. Pinasalo na kami sa hapunan. Sabi ng nanay ni Lorenzo kay nanay, single lang daw ang higaan dun sa guest room. Sabi naman ni nanay okay lang naman po na dun na lang ang anak ko. Pero biglang nagsalita si Lorenzo. Doon na lang daw ako patulugin sa kwarto niya para maluwag ang nanay ko. Yun naman pala, sabi ng nanay ni Lorenzo. Parang napangiti lang ako Kuya the fact na gusto niya ako matulog sa kwarto niya. Kabado and excited ang feeling kasi naiisip ko pinlano yata niya yun na doon ako matulog. Matapos kumain at magpahinga, naligo ako Kuya Tapos parang bigla naman akong nahiyang pumunta sa kwarto ni Lorenzo. Kaya nagstay muna ako doon sa guest room kung saan andun si nanay. Ilang sandali, tinawag ako ni Lorenzo. Hindi ka pa ba matutulog? Bukas ang pinto pumasok ka na lang. Parang sa pagkakataon na yon sa tono ni Lorenzo ay tipong sinusundo na niya ako. Sabi ko, sige susunod ako. Ang idea Kuya na matutulog ako sa tabi niya, talagang nakakapagpakaba. Kung ano mangyayari, kung ano magagawa ko. Kung may hipuan o malalantakan ko ba siya. Depende siguro sa trip niya. Pagpunta kong kwarto ni Lorenzo, nakakumot siya. Sabi niya, higa na. Tapos nakita ko yung shorts niyang suot nang bumaba siya. Nakapatong dun sa may cabinet. Ay, mukhang brief lang suot nito pagtulog. Sabi ko sa sarili ko. Pakipatay ang ilaw, sabi ni Lorenzo. Na ginawa ko naman. Tapos may konting liwanag sa poste. Nilalamig ka ba? Sabi ko tama lang naman. Eto kumot to. Masyadong malaki ang kumot ni Lorenzo na halos kasyang-kasya kami. Yai, ikinabigla ko ang sumunod na ginawa ni Lorenzo. Ang pagkuha sa aking kamay at ipinatong sa beer na pops niya. Ibig sabihin, ni brief ay wala siya. Hindi ako gumagalaw Kuya Akala ko kasi nakabrief hindi naman pala kundi walang suot. Sabi niya, gawin ko na daw ang gusto kong gawin.
Kuya E, medyo shock talaga ako. Manginig-nginig ako dahil sa tinura ni Lorenzo. Nagsimula na gumalaw ang kamay ko hanggang sa nagsalita siya na bumabaraw ako. Sabi ko, anong gagawin? Sabi niya, ay lantakan ko daw. Sabi ko, hindi ko alam ang gagawin. Basta raw ay isubo ko. Tumungon na nga ako, Kuya E, at inumpisahan ang paglantak. Inisip ko na lang, may ice cream. Patid kong gustong gusto ni Lorenzo dahil sa napaungol ito. Matik pala yun, parang kapag hindi mo alam ang gagawin ay madali lang. Naglaro sa katawan, sa lato-lato, sa singitan, maging sa may lagusan. Halos mapamura itong si Lorenzo. Hanggang sa bumalik ako sa Pops, tapos pinabilisan niya. Hinawakan ng ulunan ko. Naramdaman ko na lang ang pagdaloy ng mainit-init mula sa kanyang Pops. Marami rin yun na halos nainom ko at nalasahan. Manamis-namis. Nakabitiw lang ako nang tinanggal ni Lorenzo ang kamay sa aking ulo. Tinanong pa ako kung masarap. Sabi ko, oo. Maya-maya tinanong ako ni Lorenzo kung okay lang daw ba na pumasok ako o pumasok siya sa akin. Sabi ko baka hindi ko kayanin dahil hindi pa ako nakakaranas. Sinabi sa akin ni Lorenzo na dahan-dahanin daw niya. At yes, Kuya E, ng gabing yun, nakuha ako ni Lorenzo. Masakit, pero for me, isang karanasan yun na hindi ko makakalimutan. Simula noon, Kuya E, every week ay may ganong nangyayari. Masyadong maraming gustong subukan si Lorenzo at that age. Na na-enjoy ko rin naman. Hindi lang talaga siya lumalantak kundi ako lang talaga. Kuya E, na magkaroon ng permanent job si nanay, hindi na kami nakapunta kina Lorenzo. Namiss ko, Kuya E, ang mga ginagawa namin. Pero ganun talaga, isang bahagi lang ng karanasan yun, na isang simula sa mas marami pang excitement sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po, Roy. Ayun, okay? Mukhang may mga iba pang mga kwento ng excitement si Roy muli. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.